Alam natin na marami sa atin ang matagal na pong naghihintay sa launching ng Pi Network Mainnet. Marami pong nag-abang, nagmina at umasa na magiging malaking oportunidad ito dito sa mundo ng cryptocurrency. Ngunit ano po ang nangyari? Sa halip na lumipad ang presyo ng Picoin, ito po ay bumagsak ng mahigit 50%. Mula po sa dating market value na $10 billion, bumaba po ito sa $4.1 billion na siyang nagdulot po ng matinding pagkalugi sa maraming investors. Ano po ang dahilan ng pagbagsak? Iyan po ay dahil sa maraming nagbenta ng kanilang Picoins matapos ang mainnet launch at hindi po ito nakatulong na ang ibang recent airdrops. Yan, hindi na rin po nakatulong ibang recent airdrops tulad po ng Hamster Combat at Wormhole kung saan ay bumagsak din. Kaya ngayon ay marami pong nagtatanong, ano po ba ang mga alternatibong cryptocurrency na dapat po nating isaalang-alang? At aalamin din natin sa video na ito ang 4 na pinakamalalakas na kalaban ng Pi Network sa crypto market ngayon. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang ilang mga magandang alternatibo para kay Pi Network? Yan, umpisan po natin sa pinakauna at yan po ay walang iba kundi si Bitcoin. Siya pa rin ang nananatiling hari ng cryptocurrency. Walang tatalo po kay Bitcoin pagdating sa pagiging matatag at maasahang cryptocurrency. Ito po ang pinakaunang digital asset na lumabas noong taong 2009 at mula po sa presyong wala pang $1 noon ay umabot na ito sa mahigit $109,200 ngayong taon. Malakas po ang fundamentals ni Bitcoin dahil po sa patuloy na paglago ng ETF nito at pagbaba ng supply sa mga exchange platforms. Dagdag pa rito, nakabuo po ito ng cup and handle pattern, isang bullish indicator na nagpapahiwatig ng posibleng pagtaas pa ng presyo nito sa hinaharap. Kung naghahanap ka po ng long-term investment, si Bitcoin pa rin ang pinakaligtas na mapagpipilian. Yan, ang sunod kay Bitcoin. Yan, or ang pangalawa ay itong si BNB or Binance Coin. Siya po ang crypto ng pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Yan, ang Binance Coin or BNB ay isa pang malakas na kalaban ng Pi Network. Isa po itong native token ng Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Bukod po sa pagiging pangunahing utility token, sumusuporta po ito sa isang malawak na ecosystem ng decentralized applications or dApps. Kabilang po ang PancakeSwap at saka Thena. Isa pang dahilan kung bakit malakas po ang BNB ay ang deflationary mechanism nito. Kada quarter ay nagbo-burn po ang Binance ng BNB tokens na nagkakalaga po ng mahigit $1 billion. Dahil dito ay lumiliit po ang supply na siyang maaring magpatas pa ng presyo nito. Mayroon ding cup and handle pattern na maari pong magdala sa presyo nito sa $1,000 sa malapit na hinaharap. Yan, pangatlo ay itong si Chainlink. Yan, ang hari naman ng mga oracles. Kung naghahanap ka po ng solid crypto project, isa sa mga nangunguna ngayon ay ang Chainlink. Ito po ang pinakamalaking oracle network sa crypto industry at nagbibigay ito ng napakahalagang serbisyo sa mga decentralized finance platforms tulad po ng Aave at saka Compound. Ang isa pang malaking bentahe ng Chainlink ay ang tinatawag po na Cross-Chain Interoperability Protocol or CCIP. Sa pamamagitan po nito ay mas madali nang makapag-transfer ng assets at makipag-ugnayan ang iba't ibang blockchains sa isa't isa. Bukod pa rito ay maraming malalaking institution ang sumusuporta kay Chainlink, kabilang po ang SWIFT, UBS, ANZ at Coinbase. May mga haka-haka rin na maaring aprubahan ng SEC ang isang spot-link ETF ngayong taon, kung saan ay maaari pong maging sanhi ng biglaang pagtaas ng presyo nito. Ayan, pang-apat ay itong si Polkadot, ang bagong teknolohiya para sa mga developer. Si Polkadot naman ay isang mas unique na alternatibo. Bagamat bumagsak po ang presyo nito kamakailan, may malaking update na paparating ang Polkadot 2.0. Sa update na ito ay magiging mas madali para sa mga developers na bumuo ng decentralized application sa ecosystem ng Polkadot. Hindi na po nila kailangang dumaan sa mahal at mahabang para-chain auction process.
Mula po sa technical analysis, ang presyo po ng Polkadot ay kasalukuyang nasa quadruple bottom pattern, isang bullish indicator, at bukod pa rito ay nasa accumulation phase ito batay sa Wyckoff theory na karaniwang sinusundan ng isang markup phase o bigla ang pagtaas ng presyo. Dahil dito ay may posibilidad na umabot sa $30 ang presyo ng DOT, nakatumbas po ng 500% increase mula sa kasalukuyang presyo nito. At ayan, ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto ng Pi Network crash para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa maraming Pinoy na sumubok ng Pi Network, ang pagbagsak po ng presyo nito ay isang malaking aral. Una, mahalaga na hindi tayo umasa sa hype kundi sa tunay na value ng isang cryptocurrency. Marami po ang naniwala na maging next Bitcoin itong si Pi Network, ngunit lumalabas na marami pang kailangang ayusin sa ecosystem nito bago po ito maging matagumpay. Pangalawa ay magandang suriin po ang iba pang crypto projects na may mas matibay na fundamentals. Itong si Bitcoin, Binance Coin, Chainlink at saka Polkadot ay ilan lamang sa mga maaring alternatibo kung nais mong mag-invest sa isang mas stable at saka promising na crypto asset. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Dito po sa mundo ng cryptocurrency, hindi po sapat na sumabay lamang tayo sa hype. Kailangan po nating mag-research, suriin ang fundamentals at tiyakin na ang ating investments ay may long-term potential. Ang pagbagsak po ng presyo ng Pi Network ay isang paalala na hindi lahat ng bagong crypto projects ay sigurado ng magiging matagumpay. Para sa ating mga Pinoy traders at investors, maganda pong tingnan ang mga mas established na crypto tulad po ni Bitcoin, BNB, Chainlink at saka Polkadot. Huwag po tayong magmadali sa pagpasok sa isang project. Mas mabuti ang matalinong pagdidesisyon kaysa sa pagsisisi sa huli. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.